Sino po ang mga mother dito, be? Mother. Sa inyo po to. Kayong mga anak, dito yung mother nyo. Taas ang kamay ng mga young people natin, be. Yung mga young people ka, dito yung mother mo, wala. Bulahan mo kung ang inyong mama ay napa. Kasi kami wala na eh. Nasa langit na. So ang Bible sabi niya, Mateo 20, ganito ang sinasabi niya. Matthew 20:20, Then came unto him a mother of Zebedee's children with their sons, worshiping him and desiring certain things of him. Sabi niya, 21. Sundan niyo lang. Matthew 20:21. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that this my two sons may sit, the one on the right hand and on the other on the left in thy kingdom. Yan ang kanyang two verses more, 23. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them to whom it is prepared of my Father. Itong sabi niya rin in 22, kakayanin namin. Sabi niya, yes. Yung bang, when you drink the cup, that I need to drink, and to be baptized, ibig sabihin ito, drink and baptize. Ito yung suffering ni Panginoon Diyos, ang kamatayan niya doon sa cross. Sabi ng mama, kakayanin, bakit hindi? Surrender na si Panginoon Diyos. Kung kayanin niyo man yun, to drink the cup and be baptized. Pero hindi ako yung magdi-decide kung sino sa left and sa right. Pagdating sa langit. Kasi naka-prepared na yan. Meron na kung sa kanya talaga yun. Tingnan mo ang yung mapagmahal na mama sa kanyang anak, 3 sa umagang ito, kapatid. 3 lang. 3, 4. Madali lang ito. Sabi niya, una sa lahat, ano makita natin dito sa sa magulang, sa mama, na grabing design ng mama niya, no? Siya lang ang nakalapit kay Panginoon Diyos at sinabi niya, Lord, pagdating sa karyan ng langit, pwede ba yung anak ko na 2, isa sa left, isa sa right? Wow! Grabe! Diba? Wala siyang iniisip kung ano. Kayo bang mga mama, inisip niyo yan pagdating sa langit, ano kayang posisyon ng anak ko? Wala na, basta langit na. Di ba? Okay na yun kahit na ako, kahit wala na akong posisyon doon, basta langit, okay na eh. Pero mayroon din pala yan sa langit, kapatid. Alam mo ba pagdating sa langit, hindi pareho-pareho yung degree ng happiness? Mas masaya pagdating sa langit. Mas lalong masaya yung naglilibor dito sa lupa. Kapatid, yung mga backslider, pagsisihan mo yan kung ligtas ka man. Sana doon, no? Nagbakbak na lang pala sana ako, nagtapat na lang sana ako ba? Forever na yun. Kaya nga sabi ng Diyos, bago tayo mag-mensahe, sabi ng Diyos, invest your treasure in heaven, not on earth. But sabi niya, ang nagpapayaman sa kanyang sarili, nagpapayaman dito ay mahirap sa tubangan sa Diyos. Ano
ibig sabihin? Pagdating sa langit, pareho na po ang ating nature. Pareho na eternal. Pero the joy of being in langit, hindi po pareho, kapatid. Yung feeling hindi pareho. Mas mayaman sa langit, mas masaya. Mayroon, Pastor? Mayroon po yun. Yung mga reward mo pala, mas maraming reward, mas mayaman, mas masaya. Masaya pa kayo dito sa lupa na medyo mayaman. Financially, no? Sabi ng mahirap, mahirap ang mahirap. Lisod ang lisod. Parang hindi mo maintindihan, pero okay rin eh. Kaya nananingkamo tayo lahat. Kapatid, mayroong 4 sa umagang ito. Sa mga mother na mabait, mapagmahal. Una sa lahat, a sacrificial heart. A mother that is willing to sacrifice. Yan, mga kapatid, mga bata, tandaan nyo, ang mama mo kakayanin lahat para lang sa kabutihan mo. Kaya lang, parang hindi na-appreciate natin yun eh. Pero mo sabi niya, kakayanin mo ba yung to drink the cup and be baptized with the baptism that I am going to be baptized? Ano sabi ng nanay? Kakayanin! Bakit hindi? Ay, yung Panginoon Diyos, mabita yun. Doon sa cross, lahat ng paghihirap, sabi niya, kakayanin mo. Sabi ng good mother, mapagmahal na nanay, kakayanin. Bakit hindi? Para lang sa anak ko. Nakita niyo ba yan, mga bata, sa nanay mo na sakripisyo palagi? Sabi ng ating preacher kanina, 9 na buwan. Dito ka na. Ginasipa-sipa mo na si mama mo. Paglabas, ginasipa-sipa yapon. Bastos yung mga bata. Sabihin pa niya, Nay, magmaoy pa kung hindi mabigyan ng baon. Hindi ako mag-aaral. Takot-takutin pa. Nanay niya. Sige lang pabaka. Nay, project ka ron. Ano project? Grabe. Nagbong yapon. Mo mga kapatid, magmaoy kung hindi mabigyan. Gusto may cellphone. Gusto lahat. Ang mama hindi na nga makabili ng sarili niya. Para lang sa anak niya. Pero sometimes hindi makita ng mga anak ang sakripisyo ng kanyang mama. Sabi ng ating preacher kanina, maaga pa. Ganumag na. Pukaon ang mukaon. Sultan gamay, bulat-bulat, reklamo pa. Wala pong hindi ginagawa yung magulang kung hindi sa kabutihan ng mga anak. Lahat po ginagawa kung anong sakripisyo na magulang para sa kanyang pamilya, sa kanyang anak. Grabe. Ibibigay yung buhay niya. Patay kung patay. Basta lang ang anak niya pagdating sa langit, sa left and right. Siguro, no, ako rin na sa left and right, no, tawagin ako ng Panginoon Diyos. Ay, Pastor Peter, dito ka. Pastor Joseph, sa kabila. Grabe siguro. Grabing honor, di ba? Makuha mo yung ano yan ni Panginoon Diyos. Makuha mo ang kanyang kalinga, mapansin ka, makita ka na. Kaya nga yung mga tao, at that time, yung mga disipulo, nasuko sila. Kami niya ay siguro, sabi lang, kami niya ay kanaray mong anak. May ranggo-ranggo sa langit. Grabe, no? Saan kaya tayo pagdating sa langit? Diba? Pagdating sa langit. Tagalangit ba mo? Mura magdili. Maglingaw. Mura magdili. Tagalangit, tagalupa. Siguro mayaman siguro kayo. Kaya ayaw nyo magpalangit. Pero itong mukhang ito, kahit ngayon mag-rapture na, bahala na. Diba? Yan ang ating pag-asa eh. Walang pag-asa dito sa mundong ito. Survive pa lahat mga kapatid, lalo na pagtanda mo. Ang pagsisihan mo, hindi ka nagiging matapat sa paglilingkod sa Diyos.
Pagdating sa langit, kita mo yung award mo. Paningin ko sa kasipahanan mo, marami yung mga babae kaysa lalaki, no? Pagdating sa langit, huwag niyo kaming awayin, ha? Kaysa makapalos na gitbiyahe. Grabe. At paningin ko rin, marami ring award kasi present palagi yan kaysa mister. Pagtuko na sa langit, sabi ng mister, daghan nag-reward akong misis, oy. Ang mister, ilalabira ka buhok ba? Taga-ita. Hindi naman nang mahimo kay na ang ngalan. Wala na yung magnanakaw doon, wala na. Ang nakakalungkot, ang reward mo nasunog pa after pagkatapos ng judgment. Mas nakakahiya yun, di ba? Malipay kapag nasunog yung award mo. Kasi hindi kinasing-kasing ang imong pag-alagad sa Diyos. Ang motibo dili sa Diyos. Sa Diyos tanan ang motibo. Para dili masunog isang araw. Pagdating sa langit, nagkagaward. Okay, sa maning nagkagaward, oy. So may ingnon ni mo na. Ako nga. Grabe. Daigong-daigong ganito. Grabe mo, libur-libur tayo dito, no? Wait po, gini ka, no? Mabalaan naman itong matapat ka kung hindi. Kapatid, kaya may pag-asa pa. Grabe. Kung wala, wait ka dito sa mga kwan ba, yung ibang mga, ano yan, hapon, tanan. Tagasa ka. Lapo-lapo. Si Creed Heart Village. Ang ako, pastor, nagdamay pa ang pastor. Asa may mo reward? Wala. Asa magkapatunga-tunga ka na, huwag naapay kasukalan, kamarikutan, o kakahuyan, basi dito, kabadago. Ulaw kayo. Naba na dito? Mayroon, kapatid. Ano pong posisyon mo sa langit gusto mo? Itong nanay na ito, gusto niya yung anak niya. Sabi niya hindi. Mayroon nang nakalagay diyan kung kanino yan eh. Sabi niya, yung humble, nagsisilbi sa Diyos, posible sa kanya yun. A great mother or a good mother, a loving mother, always sacrifice for the children. Sana makita niyo yun. Pangalawa, not only makita mo yun, a sacrificial heart, a vision for greatness. Vision for greatness. Wala iniintindi ang mama kung hindi sa kinabukasan ng kanyang anak na magiging okay. Narinig ba ninyo yun sa inyong mga mama? Nasabihin ng mama mo, anak, mahirap tayo. Mahirap kami. Huwag mo kaming sundan. Kaya mag-aral ka na mabuti. Wala kaming ipagmamana sa iyo sa mundong ito. Kung hindi ka mag-aral ng sarili mo, wala. Isang araw maghihirap ka rin. Yan ang mabuting nanay. Hindi yung, anak, kailangan na, naghirap ako ngayon. Pag nakatrabaho ka na, bawi-bawi na, ako na naman ang iyong buhayin. Wala man siguro mamang gumaganon, kapatid. Basta lang ma-improve ang buhay mo. Makita kang masagana, makita kang umasinso sa mundong ito. Masaya ng mama mo. Walang ginagawa ang mama kung hindi for the best of his children. Kung mayroon lang talagang ibigay ang mama, ibibigay niya lahat. Para lang magiging okay, magiging maayos, magiging hindi maghirap ang mga kabataan niya. Kaya, kayong mga anak, kung wala talagang may bigay ang mama nyo, tiis lang muna, mag-aral lang. Saka na lang kung makatapos ka na. Madali lang yan ang mga material na bagay sa mundong ito, kapatid. Yan ang ambisyon ng mama niya. For the future ng anak ko, magiging okay at katabi talaga ni Panginoon Diyos sa langit. Grabe, no? Ano kayang feeling, ano kayang naisip ng mama, no? Na ang anak niya, dalawa talaga.
left and right, doon sa upuan ni Panginoon Diyos. Ano kaya iniisip? Proud siguro ang mama nyo? Proud ba ang mama na nakita na, grabe, ang anak ko sa langit, left and right, karaming tao, ako ang pinili ng Diyos. Puti lang hindi sa gigrant ni Panginoon Diyos, no? Kagad, hindi, lugi tayo. Nakaposisyon niya yung anak niya. Walang iniisip ang magulang, walang iniisip ang ama, ang anak, ang nanay, kung hindi para magiging maayos ang kanya at hindi maghirap sa mundong ito. Kaya, pag hindi lang muna maabot, mga kabataan, huwag lang magmaoy-maoy. Huwag lang magsabi, pag walang baon, wala lang muna. Hindi kayo magmamaoy tayo kag, di na kumuskwila. Amen. Pag dili matagaan, ang nanay, bisa ko na makita ito kay gusto maka-eskwila ang iyang anak. Gusto makatapos. Pakainin na lang ng mama, binibigay pa doon sa anak. Pag nakatapos din kayo mga anak, wala kang ibang kakalimutan. Dapat huwag mong kalimutan ang iyong magulang. Kung magiging mabuti ka sa iba at sa Panginoon Diyos, huwag mo rin kalimutan magulang mo. Madali na ito. Pang-apat. Pangatlo. Not only a sacrificial heart, a vision for greatness, focus on eternal glory. Anuhin mo, alaga ang iyong mga anak kung may birno man lang siya. May pulos, wala. Sayang ang iyong nililibor. Tingnan mo itong mamang ito. Eternal glory sa langit. Palangit gusto niya. Doon magiging okay ang kanyang anak. Hindi lang earthly blessing, hindi lang earthly ang iniisip ng magulang. Kasi alam na, lalo na ang Kristiyano na magulang, at hindi niya dinadala ang kanyang anak sa Panginoon Diyos at hindi naligtas, agad akong dimalas na. Tama? Wala kang dapat iniisip kung hindi ang kinabukasan ang eternal na buhay ng iyong pamilya. Sabi ko palagi doon sa amin kayong mga magulang, nako, pag may impirno mga anak nyo, kung may sisihin man kayo, hindi ako. Bakit? Kayo malapit doon sa pamilya mo. Palagi kong sinasabi, dalahin mo sa church palagi ang mga anak mo. Sabi ko rin, kung magtapat ka lang dito, magulang, at mailipat mo yon sa iyong mga anak, makita ng iyong mga anak. Kasi kapatid, kapag ang mama, papa, hindi siya matapat sa church, magko-question yung anak niya na, ano kaya ang pinaglalaban ng tatay ko, nanay ko, no? Parang hindi man yata importante ang church na yan. Parang hindi man importante ang langit-langit. Kapatid, di ba parang sinasabi mo rin, bahala ka na pa impirno, anak? Parang sinasabi mo yun, kasi nga, ikaw mismo, hindi ka matapat. Ano ipapakita mo? Anong itatransfer mo sa anak mo? Ano rin itatransfer ng anak mo, yung legacy ng mo sa iyong apo-apo? Sabi ko sa amin, gusto niyo ba makita ang inyong apo pagdating sa langit? Hindi mo nakita dito sa lupang to. Ayusin mo ang buhay mo para makita ng mga apo mo sa kanyang nanay. Kaya bang makita mo? Gusto mo ba makita yung apo mo pagdating sa langit? Hindi mo na kita ngayon? Napakasaya siguro, no? Ikaw palang lulo ko. Grabe. Pagdating sa langit, nalangit yung apo mo, apo-apo pa sa tuhod. Grabe. Kasi yan ang binabalita ng nanay ko. Ng, ano yan? Ng aking papa. Ang lulo ko, matapat. Ang lulo ko, marunong sa scripture. Ang lula ko, matapat din. Naligtas ang bata. Nakita mo ngayon sa langit, napaka-importante na magiging matapat ho kayo sa Panginoon Diyos. Mahal niyo ba ang inyong anak? At ang apo-apo pang darating, kung mayroon man? Hindi mo makita yun. Pero pagdating sa langit, makikita mo yan. Kasi yung legacy mo,
pagmamalaki ng iyong anak sa iyong apo. Yung aking pamangkin, pag umangkon akong babae, tatay ko, lolo niya, tatay niya, at siya. Pangatlong henerasyon lang yun. Alam mo, pag nag-aawit yung dakilang katapatan ba? Yung dakilang katapatan, mula pa sa ugat ng aming lahi, umiiyak siya. Hindi kami perfect, pero nagpapatuloy. Sabi, nakita niya sa lulo niya, sa tatay niya at siya. Ngayon, apo na. Andiyan na. Pang-apat na henerasyon ng mga anak niya. At ako naniniwala, lahat na anak niya, apo na siguro sa tuhod ng tatay ko, ligtas din. See? Bakit? Nagpapatuloy kahit na anong labanan sa buhay. Ano bang vision mo? Ano bang gusto mo? Ano bang pwede mong gawin sa iyong mga anak? Magtapat. Just focus on eternal value, eternal things. Temporaryo lang ang mga bagay-bagay na ito, kapatid. Kung binubuno mo ang iyong anak, materially, sa kanyang pag-aaral, sa edukasyon, pirahin mo rin ang kanyang spiritual na buhay. Yun lang ang magdala sa kanya sa kalangitan. Kung hindi yan masanay dito, bata pa, huwag mong asahan na paglaki, papasok yan sa church. Hindi yan. Nagsisimula sa mga bata. Kapatid, huwag mo i-neglect yung mga bata kasi mura pang edad. Hindi pa nataniman ng ibang mga kultura na pagtuturo. Train up a child in the way should go. Kaya nga may mga matanda ngayon, ang tigas na ng ulo. Bakit? Mayroon bata pa na i-train na sa mali. Yan, hindi na makuha yun kasi doon na siya na i-train eh. How much more ang iyong mga anak? Just focus on eternal value, eternal things. Katulad ng mamang ito. See? At last na. Yung sabi ko sa inyo, madali lang. Sacrificial heart, vision for greatness, a focus on eternal glory, a persistent faith in the Lord Jesus Christ. Persistent pa. Kanunayon, sige-sige, walang palya. Hindi siya naghinto. Labanan sa lantoge. Nag-surrender na lang ang si Kristo. Kung mayroon man dyan na sa left and right, hindi yan sa akin. Sabi niya. Mayroon nakalaan dyan. See? Para bang yung babae na nanalangin sa mayroong isang judge, the unrighteous judge, the wicked judge, the widow. Tapos sabi niya, against my, may kaso ako. Sabi ng wicked judge, hindi ko ito gagawin dahil friend kami. Pero madisturbo ako kasi hindi ito titigil. Hanggang gabi, dyan yan. Sige panuktok, madisturbo ako. Tulungan ko na lang to. Ganon din daw ang Diyos. Kapag hindi ka humihinto, kapatid, ang mga pangarap natin ibibigay ng Panginoon. The Canaanite woman, you remember the Canaanite woman? Sabi niya, Lord, have mercy on me. My daughter is grievously vexed with the devil. Tulungan mo ako. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Una, sa Matthew 15, hindi nag-ibig ang Diyos. Ang babae, sige hilak, Lord, kaserpin, tatangi akong anak ay ginadistor mo sa Hawa. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Wala. Tahimik lang ang Diyos. Tahimik si Kristo. Tingnan niya yung babae. Kung ikaw niyan, atras ka na.
Sabi pa ng mga disipulo, Lord, sige mo na siya gila-gila. Palayasa. Grabe, no? Sabi ng mga disipulo, palayasa, Ginoo. Sige, gilak. At this time, the Canaanite woman, kasi medyo nahirapan siya, this is the time of the Gentiles. Hindi pa ito, this is the time of the Diyuba. It's the time of the Gentiles. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, para namang hindi pwede yung pagkain ng, the children of the kingdom and give it to the dog. Sabi ng babae. Naglayas pang babae? Wala! And she worshiped the Lord. Grabe. Mas sinimba niya. Kasi alam niya, wala nang ibang pag-asa sa kanyang anak o hindi sa Panginoon Diyos. Hindi siya matras. Kung kita to siguro, bahala ng Panginoon Diyos. Grabe na po ni pag-isulto, pagbuli-buli sa imo mga disipulo. Hindi ka pa umimig. Sabihin mo, ipag dunggan-dunggan, pinaringgan mo pa ako na, ako aso? Grabe. Pero talo ang Diyos sa debate. Ano sabi niya? Yet the dog eat from the crabs, fall from his table. Grabe. Pero Panginoon Diyos, ang aso, pag man mga mumuho, may mga mahulog sa table, kakainin niya pa rin yun. At talo ang Diyos sa debate. Grabe, sabi niya, woman, great is thy faith. Sabi niya, from now on, galing ng anak mo. Isipin mo yan. Kung nag-atras sa kaagad doon bago pa, hindi na nag-aimik ang Diyos, sige siyang hilak. Birahan pa siya ng mga disipulo na Lord. Hilak-hilak, pahawaan. Persistent. Surrender ka sa Ginoo, asa ka. Na yung mga taong backslide. Ano kayong isip nila sa Panginoon Diyos? Saan kaya siya pupunta? Sabi ng mga disipulo, sabi ng Diyos sa mga disipulo, will you also go away? Kasi nag-alis na yung mga iba, yung 12 disciples. Sinabi ng Diyos, Lord, sabi niya ang Panginoon Diyos, will you also go away? Sa 12, si Peter talaga, kuwan yun eh. Mabunga nga ba? Siya palagi. Sabi niya, Lord, saan kami pupunta? You have the word of eternal life. Wala kami ibang pupuntahan kung hindi ikaw. Yung babae, bakit hindi siya nag-surrender? Alam niya, si Panginoon Diyos lamang ang solusyon sa problema ng kanyang mga anak. Mga kapatid, dapat mong luhuran palagi. Hindi niyo ba nakikita mga bata? Ang nanay mo, palagi kang iniiyakan. Yung mother-in-law ko, mayroong isang, sabihin na lang natin, na parang salbahis na anak niya. Gabi-gabi, niluluran, iniiyakan. Naligtas, kapatid. Walang dinidesire ang magulang kung hindi mabuti at eternal kapatid. Ang mama, kapatid, kayong mga anak, appreciate niyo yung mama niyo? Baka hindi. Sabi na ng Ephesians 6, close na tayo. Obey your parents, honor your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father, mother, which is the first commandment with promise, that it will be well with thee, para magiging mabuti sa iyo, and long life on earth. Kaya mga bata, gusto niyo mahabang buhay? I-honor mo ang iyong magulang. Palagi mong susundin kasi honor yun sa kanila. I-honor mo ang iyong magulang sa iyong mga kaibigan. Huwag mo itago. Ma, may bisita ako ngayon. Sa kwarto ka lang muna, ha? Kasi hindi magandang ayos mo. Sa umaga palagi, maitim ka.
Grabe, kawawa yung mama, no? Pag ganun, dapat presenta niya yung mama niya na, ito yung mama ko. Ang mahirap, pag sa bukid-bukid talaga, ang mama nakakawawa, lalo na farming, mainit lahat. Tapos, i-deny pa siya ng kanyang anak. In closing, mayroon isang mama. Labandera. Solo. Grabe. Ang anak niya, hindi pa nakagraduate. Cum laude. Grabe. Labandera ang mama. Kinausap niya, Ma, huwag ka na lang magpunta sa ako na sa graduation ko. Si auntie na lang. Ay nagkarang-arang siya ba? Tanawon. Dito ka lang, sa bahay. Grabe yung mama. Hindi niya alam, nag-apas yung mama niya doon sa graduation niya. May dala pang bulaklak para ito ba? Ibigay. Nung tinawag niya ang pangalan niya at tinawag yung mama, itawag niya yung auntie niya, Ma! Halika dito! Yung mama niya, diyan pala, umakyat! Aroy! Sabi ng Peter, that is your mother? Sabi niya, hindi, katulong lang namin to. Ito yung isa yung mama ko. Grabe, yung mama taon. Umalis, luhaan. Unod na sana yun, biro mo sa paglalaban niya, ang tagal, gibunok niya lahat para makagraduate, cum laude. Pagdating doon, gidinay pa siya ng anak niya. Siyempre, ang anak niya, di cellphone na, maganda na. Ang mama niya, kay labandera gihapon. Umalis yung mama, iyak. Hindi alam ng mama kung saan pupunta. Sige lakad, wala sa isip. Nasa gasaan yung mama niya. Patay. Uwi sa kanila. Sabi ng anak, Ma, kung alam mo lang, mahal na mahal kita. Kung akong mama, sabi ko, magising ba ako? Grabe, no? Namatay ako dahil sa'yo. Sa sakit ng puso. Grabe. Ma, sorry. Doon sa lungon, nagsuri siya sa mama niya kay hindi ko na ulitin pa. Hindi mo na talaga ulitin. Kapatay naman yung mama mo. Mayroong mga kabataan, unti-unti niyang pinapatay ang mama niya. Walang ibang kalipa yung mama kung hindi i-honor mo, i-honor ng mga anak. When was the last time you tell your barkada, this is my best mother? Kung alam niyo lang. At hindi ko ipagpapalit ang mama ko. Sa eternidad, kung papapiliin ako, siya pa rin ang mama ko. Hindi ka na buhay, kapatid. Kahit ano, you have the best mother in this world. Amen. At alam ba yun ng mama mo? When was the last time you tell your mama, Ma, I love you? Yung boyfriend mo siguro, araw-araw, minuto-minuto. When was the last time you hug, you kiss your mama? Mama, dito bang anak nyo? Tanungin kayo natin yung mama kung kailan mo hinalikan si mama mo at sinabi natin, I love you. Baka mapahiya kayo. Grabe. Mother's Day ngayon. Sana marinig ni mama mo yun at maramdaman niyang halik mo. At i-date mo pa siya dyan, kahit nasa Jollibee na lang, sa tabi-tabi, wow, sana all. Di ba? Ang saya siguro ng mother ngayon ba? Grabe, kapatid. Wala kang ibang nanay kung hindi pagmalaki mo. Ano mang maabot mo sa mundong ito, dahil yan sa pagsisikap ng nanay mo. At kayong mga mama, ang hamon, padayong lang. Why? Kasi naman, yung unconditional love ng mama di ba? Walang kapalit. At saka hindi nagsasawa maglibor. Kahit na niluloko na ng anak niya,
Dagang project karon. Tuo ka na sige la daw project may palitong mauni kontribusyon. Bisag wala gud na. Sige lang pamakak. Para lang makabaon. Kulang pa man sa iyong barkada-barkada. Have you realized na ang mama pa naman, mas malapit siya sa anak kaysa tatay? Tama ba yun? Tama yun. Mas maintindihan ang anak na may mga problema sa nanay lumalapit, hindi sa tatay niya. Kasi ang tatay, astig. Wala pa nga, galit agad. Ano ba yan? May problema na nga, galit pa. Paano pa? Walang solusyon doon mga kapatid. Pakinggan mo ang anak mo. Sa mama, kay naunawaan ka ng mama palagi. Pagpaluin ka nga ng tatay mo, inaawat ka ni mama mo. Meron pagmamahal ang mama, unconditional. Ako minsan, no? Sobra bang pinalayas kong anak ko? Pinalayas ko gabi. Kung hindi na kailangan ito, lumayas ka. Napuno na ako ba? I realize, kung naglayas yung gabi, hindi na ako nakatulog. Ano na kayo, ano po ngayon, tapos na. Sige, ako panalangin at sabi ko, umuwi, bumalik. Mabuti lang hindi umalis. Andun lang. Pinuntahan ko siya. Sabi ko, Nak, I'm sorry. Mahal na mahal kita. Sinabi ko sa anak ko. Kuminsan kasi sa galit natin, lalo na yung mga tatay, hindi natin alam kung paano, ano yan. Naalala ko yung ang conditional pala ng pag-ibig ng magulang. Sabi ko, salamat, buti hindi ka umalis. Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Iniintindi kita na umaano pa rin kung naglayas. Baka na, ano yan, nasagap siya ng mga tarantado dyan sa labas. See? Mayroong mga desisyon sa tatay pero ang nanay, alam niya. The question, Mother, are you faithful? Sa iglesia nito, for the sake of your next generation. Not only mother. How about you, tatay? Are you faithful? So magang ito, pwede mo ba sabihin, Lord, I commit my faithfulness to you again. I don't want to miss my family, my mga apo-apo in heaven. Yan lang ang yaman natin kapatid madala sa langit. Baka sabihin mo, parang baka magki-question ng anak ko. Pero I'll give my best para makita nila na serious labanan ito. Napaka-importante para sa kanilang kaluluwa. Amen? Yung natin natin mga ulo sa umagang ito. Pwede ba sa umagang ito, will renew our commitment, my Lord, forgive me, I will be faithful to you. Medyo lapsis ko minsan, pero ipakita ko sa aking mga anak. At dadalhin ko aking mga anak na matapat kami para sa Kanya. I want to miss my family, my children, my grandchildren. I want to see them, all of them in heaven, kung mamatay mo kami. So just pray for me. I recommit my commitment, my faithfulness sa Panginoon Diyos. At dagdagan ko pa ito sa umaga ito. Pero ba sa umaga ito, itaas mo yung kamay, nadalahin kita. Will commit? Yes. Pero ba ba? Yes. Kung hindi natin i-commit, parang hindi tayo ganahan mag-faithful. Itaas mo yung kamay mo, dadalahin kita. Will commit all of us. Tinaas ko na rin ang aking kamay. Yes. Kayo mga anak,
When was the last time na na-feel ng iyong magulang na mahal mo siya rin? Pastor, hindi ko ikakaya ang aking nanay. I will love, I will obey, I will honor my mother, my parents. I will commit this morning sa iyong mga anak. Pwede ba sabihin mo, ang pagkukulang ko sa mga magulang ko, gagawin ko ngayon. Hindi ko ikakahiya ang aking magulang, ang aking nanay. I will make them proud of me. Itaas mo yung kamay mo, dadalahin kita. Meron ba mga kabataan? I will love my mother. And I want to feel them na mahal ko sila. At sasabihin ko yun sa kanya. Lalo na sa araw nito. Meron ba sa umagang ito? Mga anak, mahal mo ba ang iyong nanay? Baka tayong mga anak, mayroong pag-aalitan sa ating mga magulang. Please forgive them. And tell them right now, Ma, sorry sa mga nagawa ko. Mahal kita, Ma. Kung saan man ang mama mo, pwedeng maabot yan eh. Walang mamang perfect eh. Pero mahal ka niya. Meron pa sa magang ito, siguro may bitterness sa iyong mama. Pastor, just pray for me. I want to forgive my mama. Meron ba sa umagang ito? Medyo hindi kami nagkakaunawaan ng aking magulang, nanay, tatay. But this time, I will forgive mama. I tell them that I love my mama this morning. Meron ba? Umagang ito.